Amen and amen. God bless you mga kapatid. Purihin ng Panginoon. Now unto the King eternal, immortal and the invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. So, amen. Salamat sa Panginoon sa gabing ito mga kapatid. So, purihin ng Diyos. Amen. Sa ating Tuesday Mana. At pag ganitong pag-aaral, patay muna ang ating mga cellphone. Okay? Kasi hindi ko kayo nakikita eh. Dahil hindi naman ako nakikita nag-entertain ng call. Para fair tayo, no? Patas tayo. Okay? Pakipataya. Turn off nyo muna, mga kapatid, ang mga phone ninyo. At ihanda natin ang ating mga Bible, mga notes. Okay? Patas ba yun, mga kapatid? Kasi hindi ko kayo nakikita eh. At magkaroon tayo ng ethics. Okay? So, hindi lang tayo spiritual, mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon. Kailangan pag-aralan din natin yung etiquette, mga kapatid. Dahil ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Tandaan niyan, mga kapatid. So, purihin ang pangalan ng Panginoon. Okay? Set aside natin yung mga pwedeng maging cause ng ating focus, mga distraction, ay tabi muna natin. Okay, so sa gabing ito, July 26, mga kapatid, amen, narito tayo sa series, sa ating Tuesday Mana na Dependent Being, ang 17th na ito, mga kapatid. Sa Study and Grow namin ay nasa 30 na, Titles of God's People in the Bible. Ginaw, mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy na mapalalahanan at kailangan po tayong mabuhay na dependent. Okay? Dahil, sabi ko nga, marami na akong nakita na magagaling. Ayan. Marami na akong nakita marurunong, mayayaman, malulusog, magaganda, talentado. Na nung pinakita nila na hindi na nila kailangan ang pangunguna ng Diyos, ngayon ay kawawa na po sila, mga kapatid. Okay? Naliligaw na sila ng landas at nabubuhay na sila hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Okay? So, hindi po yan ang goal natin. We will be a forever debtor to the Lord. Tatanawin nating utang na loob habang buhay ang lahat ng kabutihan ng Diyos sa atin na tayo'y sasandal sa Kanya at sa mga taong pinagkaloob niya sa atin, mga kapatid, sa buhay na ito at sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Okay? Dahil man ang buhay, hindi tayo pwedeng tumakas sa Panginoon, mga kapatid. Okay? So, sumandal tayo sa Panginoon at ipakita natin sa Diyos na habang pinagpapala tayo ng Panginoon, lalo nating ipakita sa Kanya kung gaano natin siya kailangan. Amen. Ipakita natin sa Diyos, mga kapatid, upang patuloy tayong tulungan at samahan ng Panginoon. Amen. Hanggang sa mga apo natin, patay na tayo. Pag naalala ng Diyos ang ating paglilingkod, ang epekto nun, mga kapatid, ay dadaloy sa ating mga pamilya. Okay? Kaya maganda talaga maglingkod sa ating Panginoon. Okay? So, ang text natin, mga kapatid, kung may mga bisita dyan, ang Book of Romans is written to the church. Those that are baptized in the name, those that were baptized in the name of the Lord Jesus Christ, filled with the Holy Spirit. Amen. Naniniwala sa pagtuturo ng mga apostoles. Okay? So, ito po ay naka-address sa church na hindi ibig sabihin pag may relasyon ka na sa Panginoon ay kaya mo na lahat. Okay? So, this is a certain reminder for us, mga kapatid, na kinakailangan po nating mapaalalahanan hindi tayo nabubuhay sa sarili natin. Okay? Romans 14:7-8.
For none of us lives to himself. Okay? And no man dies to himself. For whether we live unto the Lord, and whether we die unto the Lord. And whether we live therefore or die, we are the Lord's. Okay? So when we became part of the church, sabi nga ng Corinthian church sa Corinthians, mga kapatid, we are bought with a price. Hindi na tayo nagmamayari ng ating sarili. Okay? That's not a bad news, mga kapatid. That's a good news. Pag pagmamayari ka ng Panginoon, mga kapatid, wala nang ibang may karapatan sa buhay mo at hindi pwedeng gumawa ang kaaway. Amen. Kung ikaw po ay pagmamayari ng ating Panginoon. Kaya napakagandang bagay na malaman yan na tayo'y pagmamayari ng Panginoon. You are not your own. Okay? And then, this reminds us na kailangan maging dependent tayo sa ating Panginoon dahil hindi ka na nabubuhay sa sarili mo, kapatid. Pag may katabi kang kapatiran, sabihin mo, hindi na tayo nabubuhay sa sarili natin. We need each other. We need the Lord. We need the church. Okay? Because no man lives to himself and no man dies to himself. Kaya dito po ay tinuturuan tayo, mga kapatid, na hindi talaga tayo magmamalaki. Kanina nga, mga kapatid, bago ko ituloy, pinapaalalahanan ko yung mga kasama ko nagtatrabaho dito. Napaka-unfair minsan, mga kapatid. Luging-lugi, kawawang-kawawa yung pastor kapag hindi magfo-focus yung pastor. Kasi ang target ng kaaway, mga kapatid, ay guluhin yung pastor para hindi ko mapakain ang tupa. Kasi ang tupa ay nakasalalay sa pagkain na ibibigay ng pastor. Kasi kung hindi kayo tupa, hindi nyo kailangan ng pastor, mga kapatid. Tandaan nyo yan, Pag tupa kayo, kailangan nyo ng pastor. Okay? Kasi ang kambing, hindi niya kailangan ng pastor, ang kambing. Kaya, alam nyo dapat yan. Brother Gabi, yung mga hindi nangangailangan ng leadership mo dyan, hindi yung tupa. Dahil ang tupa, nangangailangan ng pastor yan sa buhay niya. Okay? At ang tupa ay hindi magpuproduce ng anak, ang tupa ay hindi lalago, ang tupa ay hindi magpuproduce ng gatas. Okay? Kung ang pagkain ito ay mahinang bagay. Kaya, gusto ng kaaway minsan, maging loaded yung pastor, pero mga kapatid, sa tulong ng Panginoon, sabi ko nga sa mga kapatiran, tumatalino po tayo, mga kapatid, okay? Habang tumatagal, tumatalino po tayo. Kasi minsan unfair Pag may problema na yung membro, ayan, no man dies to himself. No man lives to himself. Kaya, pastor, tulungan mo kami. Anong gagawin namin? Pero unfair nga kasi from the beginning, dapat ganun ang ugali natin. Makinig kayong lahat, Bago kayo pumasok sa isang bagay, kung magkakaproblema din pala kayo, lalapit din kayo sa amin, hindi sa simula pa lang, mga kapatid, pwede nyo naman kaming kausapin. Para hindi kayo malihis ng direksyon. Okay? Sa relasyon, nagkakaproblema sa relasyon. Sa business, nagkakaproblema. Sa trabaho, nagkakaproblema. Sa school, nagkakaproblema. Lahat ng lugar na pupuntahan mo, pwedeng magkaroon ng problema. So why not? Dahil dependent tayo dapat, mga kapatid, why not? Kung i-involve mo rin lang ang Diyos sa buhay mo pag may problema ka na, why not i-involve na natin ang Panginoon habang wala pa pong problema? Okay? Dahil tandaan ninyo kahit mabait na miyembro, kahit faithful na miyembro, magkakaroon ng problema. Pero madaling solusyonan kasi ang faithful, ang masunurin na miyembro, madaling tulungan, susunod yan napaka-dependent niyan. Pero yung pasaway na miyembro, lalong prone sa problema, lalong susceptible sa problema ang pasaway na miyembro, mga kapatid. At mahirap solusyonan. Mahirap solusyonan dahil hindi sila ganon masunurin. Minsan unfair dahil yun na nga,
Lahat sila itatakbo pa rin dito eh. Oh. That's my experience, mga kapatid. At ako, pag may mga problema, hindi ko finofocusan yung problema, solusyon po. Kilala nila ako dito. Kilala nila ako. Solusyon. Saka nakita pagalitan. Okay? Solusyon muna. Okay? So unfair eh. Kaya dapat, dependent tayo. Huwag pag may problema, dapat kahit wala, mga kapatid. Pwede ba natin gawin yon para masaya tayong lahat na alam natin na may Diyos na tutulong sa atin. Yun ang maganda. Okay? Purihin ang Panginoong Diyos. Dahil kalooban ng Diyos. Okay? Kalooban ng Diyos na maging dependent tayo. Tandaan mo yan. Hindi niya kalooban pag mabubuhay ka sa sarili mo. Oh, dahil maraming ganyan ako nakita. Pag nagka-problema na mga kapatid, ayan, magaling na yan. Bait-baitan. Okay? Sa Bible, mga kapatid, mayroong 10 kitungin lumapit sa Panginoon nung pinagaling ng Panginoon yung 10. Babay na yung 9. Isa lang yung bumalik sa Panginoon. Kaya mga kapatid, maging dependent tayo sa Panginoon, sa ating pagsubok, sa ating kapayapaan, at sa ating tagumpay. Amen. Yung iba kasi mayayabang, sa totoo lang, may mga taong ganyan, ayaw nila dahil gusto nilang sarilihin para pag nagtagumpay, sarili lang nila. Ayan. Hindi magtatagumpay po ang ganun, pag ganun mga kapatid. Ayaw nila dahil kasi pag sinabi mo sa leader, pag sinabi mo kay pastor, hindi ko na masasarili yung glory. Ayan. May mga ugaling ganun. Hindi ko na masasarili kasi sinabi ko kay pastor kung anong gagawin. Sinabi ko na kay leader, kay Brother Gabby. So, mali po, hindi po yan ang ugali ng Kristiyano, mga kapatid. Ang ugali ng Kristiyano ay we are dependent to each other. We are, mga kapatid, inahilin tulad po tayo. We are likened as a body. Okay, hindi lahat kamay, hindi lahat mata, hindi lahat bibig, pero ang bawat isa ay nakadepende sa bawat bahagi. Okay? Ang kamay, lahat, nakadepende tayo sa buong at iisa lang po ang katawan. Okay? Hindi po dalawa ang katawan mo. Iisa lang ang katawan. Pero binubuo ng iba't ibang uri ng sangkap. Kailangan mo ng tenga, kailangan natin ng ilong, kailangan natin lahat. Okay? Kahit gaano kapangit yan, mga kapatid. Kahit gaano ka pango yung ilong mo, kailangan mo yan. Okay? We need each other, mga kapatid. We need each other. Kaya nga, sa church, ito yung sinasabi ko, by our faith to God and by the unity of the body, gagawa ang Panginoon, mga kapatid, at ang resulta ay all things are possible. Okay? Sana ganyan din kayo sa Brunei. By your faith to God, magkaisa din kayo dyan. Okay? Kukunti na nga kayo, hindi pa kayo magkaisa, nakakalungkot yon. Doon gagawa ang Diyos. Okay? At all things are possible, mga kapatid. Amen. Tulungan tayo ng ating Panginoong Diyos. So sa gabing ito, mga kapatid, amen, ay itutuloy po natin ang ating pag-aaral. Dahil gusto ko introduce muna dito yung relasyon na gusto ng Panginoon sa tao. Hindi ko alam kung bakit. Yun yung preaching ni Brother JR anong Sunday. Okay, what is man that thou art mindful of him, and the Son of Man that visitest? Ano ang tao? Para isipin ng Diyos. Ano ang tao para bisitahin ng Panginoon? JR, ito ang sagot. Makinig tayo. Nandiyan ba si Brother JR? Bakit hindi yung kabayo, ang iniisip ng Panginoon? Bakit hindi yung talbos ng kamote?
Bakit hindi yung mga isda sa dagat ang iniisip ng Panginoon, ano? Sabi, sino ang tao, sabi ng Bible? Na-realize ng writer ng Psalms, sino ako? Sino ang tao para ako'y isip-isipin ng Panginoon? Alam mo ba yun? Iisip ka ng Panginoon? Sino ako para bisitahin ng Panginoon? Okay? Kasi mga kapatid, unlike other creation, tao lang po ang mayroong power to decide. Yan na. Yan ang sagot, Brother JR. Bakit iniisip ng Panginoon? Dahil gusto ng Panginoon somehow magkaroon ng relasyon sa kanyang creation. Kaya nga, bakit hindi hayop na mga animals na mabababang uri? Bakit tao? Kasi they cannot decide. Ang gusto ng Panginoon na makarelasyon, yung mga taong may power, mga kapatid, to decide, mga kapatid, or they have a free will moral. Agent kasi ang tao, kaya ganon. Meron tayong sariling kagustuhan. Kaya gusto ng Diyos na makarelasyon tayo dahil pag ang tao nagkaroon ng relasyon sa Diyos, ibig sabihin ginusto ng tao. Tandaan niyo yan. Hindi mo pwedeng napangasawa yung asawa mo dahil siya lang yung may gusto sa'yo. Ang swerte mo naman, pagkatabi mo yung asawa mo, pingutin mo. Walang relasyon na ganun, isa lang ang may gusto. Okay? Tuwang-tuwa ang Diyos, mga kapatid, kapag nagkaroon siya ng karelasyon na dumaan dito, mga kapatid, sa ating decision, mga kapatid. Kaya nga, inintroduce yan ng Panginoon, mga kapatid, noong bumaba ang Panginoong Jesucristo dito, na ang ibig sabihin nga ng pagbaba ni Jesus Christ, ayan, dahil nagba-Bible study na rin lang tayo, ang pagdating ni Jesus Christ, ang ibig sabihin nun ay God with us. Ang Diyos ay suma sa atin. Okay? Dahil noon, ang Diyos sa lumang tipan ay distant sa tao. Okay, hindi mo pwedeng makasama unless nasamahan ka ng Diyos. Okay? Pero through Jesus Christ, okay, God, mga kapatid, He wants to establish this relationship, kaya bumaba ang Panginoon. Kaya nga, sino ang tao para puntahan ng Panginoon? Sino ang tao para isipin ng Panginoon dahil hinihintay ng Panginoon na isipin mo rin siya na pumasok sa kukote mo na sa kinadami-dami ng iniisip mo. Paano maging successful? Paano ko makuha itong business na to? Paano kami magkaganito, magkaganyan, maabot ito? Ang daming pumapasok sa isip natin. And then, interesado ang Panginoon, excited ang Panginoon na makita niya sa isip natin, na dadaan sa ating, aywan ko kung hypothalamus ba yung part ng brain na nagdi-decide, mga kapatid. Makita ng Diyos na dadaan sa ating desisyon na pahalagahan ang offer ng Panginoon sa buhay natin. Pahalagahan ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga napakahalaga ng pagtitipon dahil dito natin nakikita kung gaano tayo kamahal ng Panginoon at kung gaano kahalaga ang Diyos sa buhay ng isang tao. Purihin po ang pangalan ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid. So, from servant, mga kapatid, okay? From servant, okay, yun yung mababaw na level ng relasyon natin sa Panginoon, servant. Gumagawa ka lang ayon sa kasunduan ninyo. Okay? Hanggang sa ito po ay palalim ng palalim, napapag-aralan nga namin yan, doon na kami sa bride. Palalim ng palalim ang relasyon. Maging friends, maging children, maging bride. Palalim ng palalim. Ganyan ang plano ng Diyos na magkipagrelasyon sa iyo, kapatid. Kaya sana wag tayong masatisfy
in the lowest level or degree ng paglilingkod sa Panginoon. Sana kung paano palalim ng palalim ang Diyos na mainteresado siyang makipagrelasyon sa atin, sana ganun din po tayo mga kapatid. Amen. Purihin ang Panginoon dahil hindi po tayo lugi na makarelasyon ng Panginoon. Hindi tayo lugi, pinagpala po tayo. Amen. Noong wala pa tayo sa Panginoon, amen, ang damit natin kahit galing sa nakaw, ang kinakain natin kahit galing sa masama, amen, ang mga appliances natin kahit galing sa masama, mga kapatid, pamilya at kung ano-ano, hindi galing sa Panginoon at kung ano-ano mga bagay, mga kapatid, okay ang buhay natin noon. Pinagmamalaki ang mga kasalanan, pinagmamalaki ang panggugulang. Buhay na hindi maganda. Pero ngayon, salamat sa Diyos, mga kapatid. Ang kinakain natin, amen, ay kasagutan ng ating panalangin, bendisyon. Mga pananamit natin ay blessing, mga kapatid. Ang buhay natin, mga kapatid, nabubuhay tayo sa biyaya at pagpapala ng Panginoon. Kaya napakaganda pong maglingkod sa Panginoon. So, nasaan yung lesson, Pastor? I would like to borrow the line, mga kapatid, yung relasyon sa Diyos bilang friend. Dahil sa gabing ito, meron akong isi-share sa inyo about the friends of Jesus Christ. Okay, kaya yun ang inintroduce ko, yung relasyon, yung desire ng Diyos na makarelasyon ng mga tao. Okay, kaya sabi nga ng Panginoon sa John chapter 15, verse 14 to 15, sabi ng Panginoon, "You are my friends if you do whatsoever I command you." Ang kausap niya ay mga alagad. Alagad kayo, sabi ng Panginoon, pero hindi na lang kayo alagad. Friends ko na kayo kung sumusunod kayo sa utos ko. So see, from servant to friend. Okay? "Henceforth, I call you not servants," sabi niya sa mga alagad, for the servant knoweth not what his Lord doeth. Kaya nga mababaw lang yung relasyon mo sa Diyos pag servant ka lang, wala kang alam. Mababaw. Okay? Kunti lang alam mo. "But I have called you friends." Why? "For all things that I have heard of my Father, I have made known unto you." Kaya nga mas malalim pag friends. Dahil meron kang alam na hindi alam ng mga servant. And now, mga kapatid, I would like to introduce, mga kapatid, sa gabing ito, yung best friends ng Panginoong Jesucristo. Kilala niyo ba yung best friend ng Panginoon? Marami siyang friend. Nung sinabi niya ito, mga kapatid, sa mga alagad, it involves Judas. Kaya nga, noong pinagkanulo niya ang Panginoon, mga kapatid, sa Garden of Gethsemane, hinalikan siya ni Judas. Yun ay mensahe sa mga kawal na siya yung Jesus na dapat nilang hulihin. At paghalik ni Judas kay Lord, sabi ni Jesus Christ, friend. Kaya hindi rin pwede na manatili tayo sa level na friend lang. Kailangan maging anak tayo, mas malalim yon, at kinakailangan maging bride tayo, mga kapatid. Okay, may paliwanag doon sa bride. Huwag niyong isipin na maging babae tayo. Okay. Dahil ang pinakamalalim na relasyon ay yung pagsasama. Union. Okay, kaya nga mayroong binabanggit yung Revelation na marriage supper of the Lamb. Mapalad ang mga taong maiimbita doon. So, purihin ang Panginoon. So now, I would like to introduce the best friends of Jesus Christ. Dahil sa kanilang experience, matututo tayong maging dependent sa Panginoon at magtiwala sa Diyos. Okay? So, dyan lang kayo, mga kapatid. At makinig tayong maigi. Okay? My best friend si Lord, mga kapatid. Yan ay sa katauhan ni Mary, ni Martha, at ni Lazarus. Okay? Kilala niyo ba sila, mga kapatid?
Ha? Hindi nyo sila kilala? Oo nga naman. Hindi naman natin sila kapitbahay. Pero, it was made known by the Bible, mga kapatid. Specifically in John chapter number 11. Okay? So, on this case, hindi lang po sila, dito sa chapter 11, hindi lang sila chika-chika dito, ano? Di ba? Yung alam kasi natin mga friends, ganyan, di ba? Kainan, usapan, marites-maritesan, no? Nagmamarites, ayan, at kung ano-ano mga kapatid. So, on this case, may problema. Okay? Pero hanggat may relasyon ka sa Panginoon, walang problema. Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Ikaw ay magkakaroon ng problema. Pero kung may relasyon ka sa Panginoon, walang problema. Okay? Kaya maglingkod tayo sa ating Panginoon. So I will be reading in John chapter 11. No? So tatalon-talon na lang natin yung mga ibang bersikulo. But if you have your time, mga kapatid, basahin mo mamaya. Buo, mas maganda. Okay? So, in verse 1, now a certain man was sick, named Lazarus, of Bethany, the town of Mary and her sister Martha. Okay? It was that Mary which anointed the Lord with ointment and wiped his feet with her hair. Kaya nga kailangan mahaba yung buhok ng mga babae kasi paano pinunasan ni Mary yung paa ni Jesus Christ ng buhok niya kung kalbo. Okay? Whose brother Lazarus was sick. Therefore, his sister sent unto him. So dahil may sakit si Lazaro, ito, papaliwanag ko na rin, dahil may sakit si Lazarus, siyempre yung mga kapatid niya, nag-utos sa Panginoon, saying, pakinggan yung maigi, Lord, behold, he whom thou lovest is sick. Best friend niya Rod best friend niya. Sabi ni Mary sa mga nauutusan nila, pakisabi kay Jesus Christ na yung mahal niya ay may sakit. Okay, tandaan niyo yan, ha? When Jesus heard that, so nakarating mga kapatid, he said, this sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby. So may mga problema pala tayo mga kapatid, hindi sa ikasisira natin. Tandaan niyo yan, ha? Kung hindi maipakita ng Diyos ang kapangyarihan niya. Okay, kaya nga, napakagandang magkaroon ng relasyon sa Diyos dahil magkakaproblema ka, pero pag may relasyon ka sa Diyos, no problem mga kapatid. Amen. So now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So this is very clear to us. How close itong mga taong ito sa Panginoon dahil nabanggit yung pag-ibig ni Jesucristo. Tandaan niyo ito, kay Mary, kay Martha, at kay Lazarus. Okay? So, without question, mga kapatid, na it was confirmed by the Scripture na tunay ngang meron silang relasyon sa Panginoon at si Jesus Christ ay minamahal naman sila, mga kapatid. Okay? Pero makinig kang maigi sa ating pag-aaral. When he had heard, therefore, that he was sick, he abode 2 days still in the same place where he was. Pero nung nakarating kay Jesus, yung mensahe na ang kanyang mahal na kaibigan ay may sakit, hindi gumalaw ang Panginoon at nanatili siya doon ng 2 araw. Okay? So tayo kasi gusto natin, pag sinabi natin, gumalaw na agad si Lord. Okay? Eto nga mga kapatid, best friend. Eto nga ay mahal ng Panginoon. Sabi ni Lord, this time, they need to see the glory of God. So I have to tame myself. Gusto niyang puntahan siguro, kaibigan niya . Mamaya makikita niyo.
kung gaano niya kamahal si Lazaro. Mamaya makikita niyo. Pero, imbis puntahan niya, hindi siya pumunta. 2 araw siyang nanatili sa lugar niya, mga kapatid. Okay? Pero, tinuturuan tayong maging dependent, mga kapatid. Okay? Tuloy natin. Sana. Then after that, said he to his disciples, let us go into Judea again. Imbis pupunta sila sa Bethany, sabi ng Panginoon, dito muna tayo 2 days and then let us go to Judea again. So may dinidelay ang Panginoon. Okay, dinidelay ng Panginoon. Bakit kaya? May tampo ba siya kila Mary, Martha at Lazaro? Okay? O meron lang siyang gustong gawin, mga kapatid? Tuloy natin. Then after that, and these things, verse 11, these things said he, and after that he said unto them, our friend Lazarus sleepeth. So in the eyes of Jesus Christ, Lazarus is sleeping, but I go that I may awake him out of sleep. Kaya nga, yun yung sinasabi ko sa inyo, pag ang Panginoon ang kumausap sa atin, hindi natin siya mag-get dahil ang pang-unawa ng mga alagad. Listen now, mga kapatid. Then said his disciple, Lord, if he has his sleep, he shall do well. Howbeit, Jesus spake of his death. But they thought, ang alam ng mga alagad, he had spoken of taking of rest in sleep. Ang akala ng mga alagad nung sinabi ng Panginoon na natutulog si Lazaro, akala nila literal na naghihilik. Okay, natutulog. Ang tukoy pala ng Panginoon doon ay kamatayan ni Lazaro. Then say Jesus unto them plainly, Lazarus is dead. But in the eyes of the Lord, ang patay ay natutulog lang. Ibig sabihin, kaya niyang gisingin, mga kapatid. I am glad for your sakes that I was not there, to the intent ye may believe. Nevertheless, let us go unto him. So sabi ng Panginoon, natutuwa ako na hindi tayo nakagad pumunta roon. Bakit kaya? Ba't kaya, mga kapatid? Tuloy natin. Then when Jesus came, he found that he had lain in the grave 4 days already. Okay? So parang lumalabas ngayon, pinabayaan na ng Panginoon itong friendship, yung pagmamahalan. Kaya minsan wag yung, Lord, di mo na ba ako mahal? Okay? Sumandal ka sa Panginoon. Hindi mo alam yung plano niya. Huwag mong pasunurin ang Diyos sa plano mo. Hindi siya Diyos pag ganon. Ikaw ang sumandal sa plano ng Diyos. So dito parang pinabayaan na siya ng Diyos. Dahil 4 na araw na siyang nakalibing. Kaya ano kayang feeling nila Mary at Martha, mga kapatid? Makikita natin dito. Verse 19, and many of the Jews came to Martha and Mary to comfort them concerning their brother. Dahil nga nilibing na si Lazarus. Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, he went and met him, but Mary sat still in the house. Nung nalaman ni Martha darating si Lord, sinalubong niya. Pero si Mary nagtatampo. Alala niyo, mga kapatid, binuhos niya sa Panginoon yung mamahaling pabango. Okay, binuhos niya sa Panginoon. Pinunasan niya ng buhok yung paa ni Jesucristo. Tapos nung humingi kami ng prayer request na puntahan mo si Lazaro para gagaling, hindi ka dumating. Nagtatampo si Mary, mga kapatid. Ganyan minsan ang ugali natin pag hindi natin naiintindihan ng Panginoon. Nagpapahabol-habol tayo sa church. Hindi dadalo minsan. Mga kapatid, but trust the process. Manatili kang dependent sa Panginoon, kapatid. Okay? Dahil pakinggan mo itong lesson na ito. At dagdagan mo ang tiwala mo sa Diyos, mga kapatid. Then said Martha unto Jesus, Lord,
pakinggan niyo ito, if thou hast been here, my brother had not died. Sabi ni Martha, mga kapatid, hawakan niyo ito. Panginoon, nung may sakit siya, pinatawag ka namin. Kung sana pumunta ka habang siya'y nabubuhay pa, hindi sana siya namatay. Why? Dahil ang pag-unawa nila, si Jesucristo ay nagpapagaling ng lahat ng uri ng karamdaman. Kapag pinagaling ng Panginoon si Lazaro, nakita lang nila ulit yung ginagawa ng Panginoon na paulit-ulit. Pero pinigilan ng Panginoon yung sarili niya na pumunta 2 days and then pumunta sa Judea, contrary to the direction of Bethany, mga kapatid, dahil gustong ipakita ng Panginoon na kahit, mga kapatid, hallelujah, wala nang hininga si Lazaro, sa kapangyarihan ng Panginoon, may magagawa pa rin ang Panginoong Diyos sa atin. Magtiwala tayo sa Panginoon. Huwag nating sasabihin sa Diyos na, Lord, wala ka nang magagawa sa problema ko. Na, Lord, kung sana noong mababaw-babaw pa itong sakit ko, nung sanang medyo, noong inagahan mo, ang tulong mo siguro, kaya mo pa akong ayusin. Tandaan niyo, mga kapatid, sumandal tayo at magkaroon ng relasyon sa Diyos dahil ang Diyos natin, lahat ng bagay, mga kapatid, ay kaya niyang ayusin, mga kapatid. Tingnan niyo, sabi niya, parang sinasabi ni Martha, ngayon wala ka nang magagawa. Patay na siya, 4 na araw nang nakalibing. Kung noong buhay pa siya, mayroon ka pang magagawa. I tell you, amen, pinipigilan ng Panginoon yung sarili niya na pupunta, mga kapatid. Amen. Dahil ayaw niya lang na makilala siya na nagpapagaling lang ng may karamdaman. Dito nila napatunayan, mga kapatid, hallelujah, na hindi lamang pala pagpapagaling ng sakit ang kayang gawin ng Diyos, kung hindi, kaya niyang bumuhay ng patay. Kung pinagaling ng Panginoon si Lazaro kaagad-agad sa kanilang prayer request, hindi nila makikita ang pinakamalaking milagro sa buhay nila. Kaya minsan, makinig ka, kapatid, hindi mo naiintindihan ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo, na para bagang bakit parang pinabayaan ako ng Panginoon. Kapatid, sa gabing ito, kinakausap tayo ng Panginoon, magtiwala ka lang sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Huwag mo sabihin na parang si Lazaro, mga kapatid, parang pinabayaan na siya ng Panginoon. Mahal naman siya ng Panginoon. Friend naman sila ng Panginoon. Pero tandaan niyo ito, mga kapatid, tinuturuan tayong sumandal sa Panginoon sa gabing ito dahil sa Diyos hindi pa huli ang lahat. Tandaan mo yan. Sa Diyos hindi pa huli ang lahat. Huwag mong sabihin, wala nang pag-asang maayos pa ang aming problema sa pamilya. Wala nang pag-asa ang gagagalingan ko. Wala nang pag-asa ang ganito, ganyan. Sa Diyos hindi pa huli ang lahat. Sumandal tayo sa Panginoon. Ito yung lagi kong sinasabi, mga kapatid. Pag may problema ka, sumandal ka sa Diyos, maglingkod ka sa Diyos, para baka kaawaan ka ng Diyos, tulungan ka niya. At ito ang pinakapaalala ko sa lahat. Kung okay ang buhay mo, lalo kang sumandal sa Diyos dahil baka imbis may pupuntang problema sa iyo, amen, pwedeng harangin ng Panginoon yun. Amen. Dahil wag mong sabihin, wala naman akong sakit. Kandidato ka para magkasakit. Wala naman akong problema. Kandidato ka para magkaproblema. Kaya kung wala kang problema, lalo kang sumandal sa Panginoon para imbis puntahan ka ng problema, mga kapatid, hindi na paabutin sa iyo ng Panginoon dahil nakita na niya yung ugali mo, kapatid at kaibigan. So sa gabing ito naway makita natin. Nasa isipan natin na para bang wala na magagawa ang Panginoon. Sumandal lang tayo sa Diyos. Walang imposible sa Panginoon. Huwag mong sabihin, Pastor, wala nang pag-asa yung mga mahal ko sa buhay na maglingkod sa Panginoon. Lalong lumala yung vision nila. Lalong lumala ang kanilang mga buhay. Lalo silang pasama ng pasama. Mga kapatid, sabi mo lang yan. Dahil sa Diyos, hindi pa huli ang lahat.
Okay, paano to, pastor? May cancer na sa ganito. May giron na akong malalang sakit. Hallelujah to God. Kung naniniwala ka na kayang pagalingin ng Panginoon ng sakit ng ulo, dapat paniwalaan mo, kaya niya ring magpagaling, mga kapatid, ng mga stage 4 na klase ng mga sakit. Dahil gustong baliin ng Panginoon ang pangunawa natin dito. Alam niyo ba ang kinakatakutan ng lahat ng tao? Hindi problema. Hindi. Takot tayong mamatay. On that case, mga kapatid, sa gabing ito, sinhold ng Panginoon. Kaila Mary, Martha, mga kapatid, at Lazarus. Sa totoo lang, ang kinakatakutan mo sa problema, kamatayan. Hindi sakit. Kung ang sakit mo hindi nakamamatay, hindi ka matatakot. Masarap yung tulog mo. Di ba? Oh. Natatakot kang magutom dahil pag nagutom ka, manghina ang katawan mo, magkasakit ka, ang punot dulo niyan, ayaw mong mamatay. Okay, yun ang kinakatakutan natin. Pero ito na nga, sinusolve na ng Panginoon yung pinakamatinding klase ng problema na kinakatakutan ng mga tao. And that is the death, mga kapatid. Kamatayan po. Okay? Yun ang pinakamalaking problema mo, kamatayan. Kung ang ginagawa lang ng Panginoon, nagpapagaling lang ng sakit, may problema pa rin tayo. Kung ang ginagawa lang ng Panginoon, nagbibigay ng blessing, may problema pa rin tayo. Dahil ang main na problema ng tao ay kamatayan. Because sabi ng Bible, makinig ka sa Hebrews, mga kapatid, ang sabi ng Bible, it is appointed unto man once to die, and after this, the judgment. Kaya tayo takot mamatay, hindi natin alam kung saan tayo pupunta . Because after the death of a person is to face judgment. Dahil sa judgment, mga kapatid, dun na mayroon kasing dalawang eternal place. Eternal punishment and eternal glory. Paraiso at impyerno, mga kapatid. Kung lahat ng tao pupunta sa langit, hindi tayo mag-aalala sa kamatayan. Nag-unan na tayong mamatay. Naintindihan niyo ba ako, mga kapatid? Pero nakakalungkot nga sa Luke 16, nung namatay si Lazarus at yung mayaman, nakakalungkot na katotohanan, hindi sila pareho ng pinuntahan . Ang nakakalungkot, hiwalay sila ng pinuntahan. Tuwang-tuwa sana ako, mga kapatid, kung nung namatay silang dalawa, pareho silang pinuntahan. Tuwang-tuwa ako, walang duda kung lahat ng tao maligtas, mga kapatid, ay ang sarap ng pakiramdam ko. Gusto ko po yan. Pero ang totoo sabi ng Panginoon, mga kapatid, pag-usapan natin decision making kanina, ang sabi ng Panginoon, maraming papasok sa malawak na daan at ang dulo nun ay kaparusahan. Pinili kasi natin. That's why Jesus will not feel sorry doon sa mga taong pupunta sa impyerno. Alam niyo kung bakit? Huwag mong sabihin, Lord, hindi ka makakatulog pag napunta ako sa impyerno. Lord, makukonsensya ka, Panginoon, kapag ako ay pinarusahan sa impyerno umaga, gabi, magpakailan pa man. Hindi makukonsensya si Lord. Alam niyo kung bakit? Kasi pinili ng tao pupunta doon. At kung may tao din na pupunta sa langit, pinili niyang maglingkod sa Panginoon. Okay, balik tayo sa ating subject. Ang cause ng ating fear is death. Hindi aksidente. Ayaw nating maaksidente, baka mamatay. Ayaw nating magkasakit, baka mamatay. Dahil yun ang main, bottom line, mga kapatid, yun yung pinaka ng takot natin. Kung hindi nakamamatay ang aksidente, okay lang, di ba? Kung hindi nakakamatay ang mga katulad yan, meron pa tayong, nasa pandemic pa rin tayo. Kung hindi nakakamatay ang mga sakit, kung hindi nakakamatay ang mga ibang bagay, wala tayong dapat ipag-alala. Mga kapatid, tama ba ako? Pag nadaganan ka ng malaking poste dyan at hindi sana namamatay ang tao, ba't tayo mag-aalala? Pag sinaksak ka dito, buhay ka pa rin, ba't tayo mag-aalala? So nag-aalala tayo sa mundong ito dahil sa kamatayan.
At salamat sa Diyos sa gabing ito, mga kapatid. May solusyon lagi ang Panginoon. Kaya, ngayong buhay ka pa, anuman ang problema mo, mas lalong kayang-kaya ng Panginoon na tulungan ka. Sumandal ka lang sa Kanya, manampalataya ka lang sa salita ng Panginoon. Dahil sabi ng Panginoon, mga kapatid, saan ba yung libingan niya? O, kayo na lang magbasa, pero nandun sabi niya, saan ba yung libingan niya? Kasi ulit-ulitin, pagbasahin ko ng English, Tagalogin ko din eh. Sabi ng Panginoon, saan ba yung libingan niya? Tinuro nila. At doon yung makikita ang pag-ibig ng Panginoon kay Lazaro. Because in verse 35, umiyak ang Panginoon. Iniyakan niya ang kanyang kaibigan. Bakit kaya siya umiyak? Kaya sana kitang pagalingin eh. Pero you have to suffer death. You have to face death in order for me to introduce you the greater miracle you haven't seen. Hallelujah. Kaya minsan meron tayong mga problema na kaya natin, di ba? Pero may mga problema na parang hindi natin kaya. Why? Because gustong i-introduce ng Panginoon ang kapangyarihan niya na hindi lang siya nagsusolve ng ganitong problema. Pansinin ninyo, iba-iba yung problema natin. Napapansin ninyo? Minsan pera, minsan kalusugan, minsan ganito, minsan ganyan. Pinapakita ng Diyos na anuman ang problema natin, kayang katagpuin ng Panginoon. Kaya ang sarap maglingkod sa Diyos, mga kapatid. At mga kapatid, ito na yung challenge. Sabi ni Lord kay Marta, naniniwala ka ba na kaya kong buhayin si Lazaro? Sumagot si Marta, mga kapatid. Alam niyo kung ano sagot niya? Oo, Panginoon, sa Judgment Day. The Resurrection Day. Ang akala ni Marta, doon pa sa Judgment Day, bubuhayin ng Panginoon si Lazaro. Hindi yun ang sinasabi ng Panginoon. That's what I told you. Minsan, hindi natin naiintindihan ang mensahe ng Panginoon. Okay? Katulad nung sinasabi ang Lazarus is sleeping. Oh, akala nila naghihilik. This one, mga kapatid, sabi, naniniwala ka bang bubuhayin ko si Lazaro? Akala naman ni Marta, sa Judgment Day na lahat ng tao ay haharap sa Diyos. Hindi yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Hindi yun. Sabi ni Jesus Christ, I am the resurrection and the life. Okay? If any man believes on me, though he were dead, yet shall he live. Okay? Ang Panginoon, mga kapatid, ay may kapangyarihan. Hindi lang tumulong kahit wala ka ng hininga. Ang kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid, ay nariyan pa rin. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Okay? At sinabi ng Panginoon, tingnan ninyo ang milagro. Ang milagro, tandaan nyo ito hindi pwede si Lord lahat gagawa. Ikaw na gusto mo ng milagro, dapat ikaw din gusto mo ring gumawa. Tandaan nyo, ang milagro hindi pwedeng nakaganyan ka lang kay Lord. Ang milagro hindi. Hindi ganoon. Sabi ng Panginoon, roll the stone sa tomb ni Lazaro. So see? Huwag mong iintayin na si Lord pang mag-roll ng bato. Kita niyo, mga kapatid? Para makita mo yung milagro. Gusto ng Panginoon talaga kung sumusunod ka at nagtitiwala ka sa sumandal tayo sa Panginoon. Ang sabi nga nila, wag Panginoon, mabaho na yan, 4 days na siya dyan. Saan ka susunod? Sa instinct mo o sa salita ng Panginoon? Kaya minsan naglalaban yung pagsunod natin sa Diyos. Kaya hindi tayo sumasandal sa Kanya kasi masyadong gumagana yung utak natin. Panginoon, pag sinunod kasi kita, sabi ni Pastor Gabi, ganito ang gawin namin. Pag sinunod kita, wala na kaming pagkain, wala na kaming ganito.
mamamatay kami, mahirapan kami. Kaya nga hindi mo makita yung milagro eh. Kung gusto mo ng milagro, mag-participate ka. Sumunod ka. Lumalaban sa isip nila, sabi, Lord, pag binuksan namin yan, patay ng 4 na araw, mabaho na yan. Huwag nating hayaan na may kukontra sa salita ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Huwag nating hayaan na may lumalaban sa isipan natin sa gustong gawin ng Diyos. Kaya nga sa totoo lang, maraming mga tao ang babaw ng pananampalataya nila sa church kasi hindi pa sila nakakita ng totoong milagro eh. Pag hindi ka pa nakakita ng milagro, mga kapatid, ang alam mo lang sa mga Biblia ay mga istorya. Pero pag nakita mo ang milagro na kagaya ng nangyari sa Biblia, mga kapatid, hallelujah to God, mapapatunayan mo na buhay ang Diyos. Pastor, pag nagsalita ka, parang nakakita ka na ng patay na nabuhay. Ultimo sa kamay ko, nangyari na po yan dito sa Santa Cruz. Kaya nga hindi mo pwedeng, mga kapatid, basta-bastahin yung mga taong nakakita ng milagro. Okay? Kaya pag hindi ka pa nakakita ng milagro, ang alam mo, pag nakarinig ka ng preaching about miracle, that's just a story. Okay, mga kapatid? Kasi may kumukontra sa isip mo eh. Kaya hindi mo nakikita yung milagro minsan. Pero sa gabing ito, we're talking about to be dependent being. Sumandal tayo sa salita ng Panginoon, huwag kung saan-saan, mga kapatid. Tandaan ninyo ang mga hindi mananampalataya, may masasabi yan. Ba't doon ka makinig? Makinig ka sa mga taong nagtuturo sa iyo kung paano lumapit sa Panginoon, kung paano makita ang kalooban ng Diyos, at kung paano maihayag ang kalooban at kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo at sa pamilya mo. Hindi po pwede dumadalo tayo sa church, nakikinig tayo kung saan-saan. Hindi pwede yun. Hindi mo makikitang milagro. Hindi mo makitang milagro. Pastor, pag sinunod ko to, paano na kami? Paano na ganito? Paano na yan? Pag nagbigay ako ng tithes, wala nang natira. Ba't kasi yun ang tinitignan mo? Ayaw mo bang makita yung milagro? Sabi nila, Lord, pag binuksan natin yung libingan, mabaho na yan, 4 na araw ng patay. So it's up to you. Kung itutulak mo yung pintuan, yung bato. Dahil pag hindi mo binuksan yun, hindi ka makakakita ng milagro. Mabubulok yung problema mo sa loob ng libingan. Pero sa gabing ito, kapatid at kaibigan, lakasan nawa, bigyan ka nawa ng lakas ng loob ng Panginoon. Yung matagal mo na, mga kapatid, na kinakatakutan sa buhay mo. At pag sinabi ng Panginoon ganitong gawin mo, sumunod ka. Dahil pagtulak nila, mga kapatid, nung bato, sabi ng Bible, tinawag niya si Lazaro. Lazarus, come forth. At dumating si Lazaro, mga kapatid. Nabuhay na maguli. Ang sabi ng Bible, maraming mga Hudyo na hindi naniniwala kay Jesus Christ, from that instance, naniwala sa Panginoon. Bakit? Ang milagro ay higit pa sa 1,000 na Bible study. Di ba, minsan ang hirap namin mag-Bible study sa inyo, ang hirap niyong makonvince, pero pag nakakita kayo ng milagro, mga kapatid, ikaw mismo ang magpapatunay sa mga tao na totoo ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Sa gabing ito, mga kapatid, wala na tayong time. Magtiwala ka sa Diyos. Sumandal tayo sa Panginoon. Okay? At sa kakayahan na ginawa ng Panginoon, magtiwala ka lalo sa Panginoon. Nung narinig ko yung hininga ng bata, nilagay nila sa akin yung bata dito, wala nang hininga eh. Wala siyang hininga. Wala nang hininga. Ngayong bata, mga kapatid. Ang sarap sa paktenga nung bumalik yung hininga. Gumanon yung bata. Ay, ang sarap sa pakiramdam. Lalo ako nagpuri sa Panginoon.
Nihian pa niya nga ako eh. Nung bumalik yung hininga niya, nahihian niya ako. Ay, walang pwede magsabi sa akin, Pastor, hindi totoo ang Diyos. Hindi totoo ang Biblia, Pastor. Sa'yo. Pero ako, mga kapatid, hindi mo ko pwedeng sabihan na hindi totoo ang milagro, Pastor. Nakita ko eh. Nakita ko. Napatunayan ko na ang kapangyarihan ng Diyos ay totoo. Kaya hindi po biro ang sinasabi ko, sumandal tayo sa Panginoon. Makinig ka sa gabing ito. Huwag mong sarilihin ang problema mo. Hindi mo kaya lahat ng problema mo. Tandaan mo yan. May mga problema ka na kaya mo. Pero hindi lahat ng problema mo kaya mo. Hindi lahat ng problema ng anak mo kaya mo. Hindi lahat ng problema ng asawa mo kaya mo. Hindi lahat ng problema ng magulang mo kaya mo. Pero isa lang ang sigurado. Kaya ng Panginoon lahat. And I tell you, mga kapatid, kung pwede lang sana kayong makitang mukhaan, mga kapatid, mata sa mata titignan ko kayo. Hindi pa rin nagbabago ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya huwag kang manghinayang nasasandal sa Kanya. Lalo kang magtiwala sa Diyos. Lalo kang umasa sa Diyos. Lalo kang kumapit sa Diyos. Amen. Huwag kang makikinig sa mga bulong-bulong na kagaya ng narinig ni Martha na, Lord, mabaho na siya. Huwag nating buksan ang libingan niya, mga kapatid. Pag sinabi ng Panginoon, sumunod ka kung gusto mong masolve ng Panginoon yung problema mo. Dahil walang imposible sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Best friend at love ni Lord si Martha, si Mary, si Lazarus. Pag titingnan mo, parang pinabayaan sila ng Panginoon. Parang, the keyword is parang. Pero ang totoo, hindi sila pinabayaan ng Panginoon dahil gustong ipakita ng Diyos ang kapangyarihan niya na hindi lamang siya marunong magpagaling ng buhay, marunong din siyang magbalik ng buhay sa patay. Kaya, hindi ka magsisisi sa Panginoon na paglingkuran siya, mga kapatid. O purihin ang pangalan ng Panginoon. Jesus Christ is just preparing you, brothers and sisters. Hallelujah. And He will introduce greater things in life. Magpasalamat ka pag hindi kaagad sinagot ng Panginoon yung panalangin mo dahil somewhere, somehow, the Lord is preparing something big, something great, mga kapatid. Dito sa Santa Cruz, mga kapatid, huwag kayong mag-feel sorry. Pastor, kala ko ba makapangyarihan si Lord? Ba't ngayon lang kayo nagpatayo ng church? 13 years na kayo. Hindi kami sorry. Sa section 2, mga kapatid, pangatlo tayo pa lang ang merong church building. Sa biyaya, marami nang naunang simbahan. Sa Ilocos, ang pinaka-naunang simbahan ay vegan. Kung sino-sino nang naging pastor dyan. Okay? Pero tayo, mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon. Kaya wag nating sabihin, Pastor, bakit parang ganito? Ba't ang tagal nyo It's just a process, mga kapatid. Sumandal lang tayo sa Panginoon. Kailangan ganado tayo sa pananampalataya. Bakit? Dahil alam natin may gagawin ang Diyos. Okay? Pag dinidelay ng Panginoon, ibig sabihin, may malaki siyang gagawin. Dahil sabi ng Ecclesiastes, mga kapatid, God will make things beautiful in His time, sa tamang panahon. Amen. At alam ko, itong taon na ito, sabi ng Panginoon sa akin, 2022, tuloy-tuloy na yan, gagawin ng Diyos lahat ng kanyang pangako niya. Kaya huwag kayong bumitaw para makita ninyo ang gagawin ng Panginoon sa bayan na ito ng Santa Cruz. Isa na doon yung mahal nyo sa buhay na makikita nyo na lang sa simbahan. Umiiyak at nagmamahal sa ating Panginoon. Mga kapatid, kasama yan doon. Ang revival,
ang church planting, mga kapatid. Hallelujah, ang maturity of the saints, mga kapatid. Hallelujah, gagawin ang blessing financially, mga kapatid. Gagawin ng Panginoon, sumandal tayo sa Panginoon. Huwag yung tignan yung problema nyo, ang tignan natin yung Panginoon na kayang tumulong sa atin. At makikita ninyo, gagaya kay Mary, gagaya kay Martha. Akala ko pinabayaan ako ng Panginoon. Kapatid, hindi. Nung pinapunta mo siya, hindi siya pumunta, pero tandaan mo, nung hindi mo na siya pinapunta, Mary, nung hindi mo na siya pinatawag, Martha, nagsawa ka na, akala mo nakalimutan na ng Panginoon yung prayer request mo. Isang araw, Mary, hallelujah, may kinakausap ang Panginoon dito. Isang araw, Martha, bibisitahin ka rin ng Panginoon at sa kanyang mga kamay ang kasagutan ng iyong panalangin ay ibibigay niya sa iyo. Hallelujah. I am excited, brothers and sisters, na makita ko sa buhay mo na sagutin ng Diyos ang kahilingan mo, kapatid. I am excited. Why? Because I want to hear sa bibig mo, sa buhay mo na sasabihin mo, salamat Panginoon, inabot mo ang aking panalangin. I'm excited na makita mo ang Diyos na gagawa sa buhay mo. Hindi ka niya nakalimutan, Mary. Hindi ka niya nakalimutan, Martha. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Babalikan ka ng Diyos. At sa panahon na hindi mo inaasahan, meron siyang daladalang malaking milagro. Na yung milagro na yon ay hindi lamang nung nabuhay si Lazaro, kung hindi maraming tao ang nanampalataya. Hallelujah. 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 Purihin ang Diyos sa gabing ito, mga kapatid. That's why I'm excited always to serve the Lord, because I know may gagawin ng Diyos na dakila. Anong gagawin ko sa lugar na ito kung walang gagawin ng Panginoon sa buhay ko at sa lugar na ito? Mga kapatid, gumising tayo sa katotohanan. Alam natin, hallelujah, sa kapangyarihan at kabutihan ng Diyos, may gagawin ng Diyos na dakila na hindi kayang gawin ng tao sa buhay natin. At ang lalabas sa bibig natin, sama-sama tayo, purihin ang Panginoon, sa Diyos lahat ng kapurihan at kaluwalhatian, sa tagumpay na kayang ibigay ng Diyos sa buhay natin. Tinuturuan ka ng Panginoon, sumandal sa Kanya. Magtiwala ka sa Panginoon. Amen. May karapatan akong magsabi nito. Dahil pumunta ako sa lugar na ito, walang kakilala. Isang malitang damit at isang box na libro. Walang plato, walang baso. Mga kapatid, walang mga gamit kusina. Hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Sa simula, para akong kawawa. Sa simula. Sa simula, parang kawawa si Mary at si Martha. Sa simula. Pero on His appointed time, hallelujah, maluwalhati ang Diyos. Mabuti ang Panginoon. Dahil hindi tayo pabayaan ng Panginoong Diyos. Amen. Kailanman. Hallelujah. Sa gabing ito, mga kapatid, naway na-encourage tayo ng Panginoon. Amen. Laging may komento ang mga ibang tao. Huwag kayong makinig dyan. Makinig kayo sa mga nagtuturo sa inyo. Makinig kayo sa mga nagpapalapit sa inyo sa Panginoon. Amen. At makinig kayo na sumunod sa kalooban ng Diyos upang masaksihan mo at mapatunayan mo na totoo ngang may Diyos na makapangyarihan. So God bless you all, mga kapatid. Amen. Let us pray. Wala na tayong time. Sorry, mga kapatid. Hallelujah, lumampas tayo sa time. Pero pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Tanggapin mo nawa ang milagro na ayon sa iyong pangangailangan. Sumandal ka lang sa Panginoon at sumunod ka sa Kanyang kalooban. Makikita mo. Ulitin ko, makikita mo ang kapangyarihan ng Panginoon. Let us pray, mga kapatid. Praise the name of the Lord. Glory to God in the highest. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka. Thank you, Lord. Tulungan mo kaming patuloy, Lord,
na sumandal sa iyo. Sapagkat ikaw ang Diyos na kayang tumulong at tumugon sa aming pangangailangan. Lord, ano man ang gumugulo sa mga isipan ng iyong mga anak, Lord, sinasaway ko ito sa makapangyarihang pangalan mo, Jesus. Tulungan mo sila, Lord, magpasakop sa kalooban mo upang makita nila, Panginoon, ng kasiguraduhan ng magandang buhay at kaligtasan at buhay na walang hanggan. Lord Jesus Christ, na kaya mong ipagkaloob sa buhay ng isang tao. O Diyos, na maluwalhati, Panginoon, i-encourage mong iyong anak, Panginoon, na anuman ang kanilang kahilingan, Panginoong Diyos, ipakita mo na hindi pa huli ang lahat, ayon sa kapangyarihan mo at kalooban mo, Panginoon. Tulungan mo sila, aliwin mo sila sa Espiritu Santo at sa salita mo naming napakinggan, na laging may pag-asa sa iyong pangalan, laging may pag-asa sa piling ng Panginoon. At Diyos na mapagpala, Panginoon, gumawa ka ayon sa kalooban mo. I-bless mo ang iyong mga anak, Panginoon. Show your power, Lord. Show your glory, Lord. Our theme this year is, turn out glorious. Turn everything glorious, Lord God. Hallelujah. Pakita mo sa mga anak mo, sa kanilang pagpapagal, sa kanilang sakripisyo, sa kanilang pagbibigay, sa kanilang pag-aalay ng buhay at panahon. Lord God, ipakita mo sa kanila na you will turn everything glorious, O God, sa buhay nila. Show your power, Lord. I-bless mo po ang gawain mo sa bayan na ito. I-bless mo mga kapatid at gawain sa Brunei. I-bless mo mga kapatid namin sa ibang bansa. Panginoon, sama-sama mo kaming ingatan. Ilayo mo kami sa gawa ng kaaway. Ilayo mo kami, Panginoong Diyos, sa kapahamakan. Lord Jesus, proteksyonan mo kami, Lord. Hallelujah. Samahan mo kami. At ano naman ang kahilingan ng iyong mga anak, Panginoon, Lord. Hallelujah. Tulungan mo sila na maabot nawa nila ito. Hallelujah. Ayon sa kapurihan ng iyong panghalan, Panginoon, Lord Jesus Christ. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin, Lord. Save more souls, O God. Touch the lives of our relatives, of our families, Lord. Tulungan mo kami. Maligtas sila, Panginoon. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Tulungan mo yung mga anak na namumroblema sa oras na ito. Lord God, mga kapatid namin hindi na dumadalo, Lord. Tulungan mo silang magpakumbaba upang maligtas sila, O Diyos. Ipakita mo, Lord God. Hallelujah, na kulang ang buhay na ito kung wala ka, O Diyos. Samahan mo kami, Lord God, na sama-sama kaming tatanggap ng pagpapala mo, bendisyon at tagumpay kung kami magkakaisang maglilingkod at sasandal, Panginoon, sa iyo, Lord. Salamat sa gabing ito, Panginoon. Salamat, O Diyos. Hinahanda mo kami sa milagro, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you for the message. Because you want to do something, Lord. Hallelujah, sa iyong mga anak. You want to do something great sa iyong gawain, Panginoong Diyos. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yung mga hindi tumanggap ng kagalingan sa mga nagdaang taon, tatanggapin nila ngayong taon, Panginoon, in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Mga prayer request silang nakalimutan na tatanggapin nila sa taon na ito. In the name of the Lord Jesus Christ, be glorified, O Father. Be glorified, O God. Increase our faith, Lord, to embrace your word, O God. Be glorified, be glorified. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Bigyan mo kami ng kapayapaan at kagalakan. Hallelujah. Sa presensya mo at sa paglilingkod sa iyo. Hallelujah, Lord. Salamat sa gabing ito, Lord. Lord, salamat, salamat, salamat. All the glory, honor, and praise belongs to you, Lord. Hallelujah. Bless your people. Bless your church. Bless each and every one of us. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Ito pang aming dalangin sa makapangyariang pangalan mo, Panginoong Isus. In Jesus' name. Hallelujah. God bless you all, mga kapatid. Mag-ingat po tayo upang dagdagan ng Diyos ang pag-iingat sa atin. Amen. Maglingkod pa tayo sa Panginoon habang nabubuhay. Maglilingkod tayo sa Panginoon. Magkikita-kita po tayo personal, mga kapatid. Yan ang aking dalangin at hiling. Magkita-kita tayo at magsama-samang sasamba. Amen. At makikinig at mag-aaral ng salita ng Panginoon. Kaya, ingatan natin ang sarili natin. Sa presensya ng Panginoon, tayo'y lagi nang sumandal, mga kapatid. Sa salita ng Panginoon, lagi tayong sumandal. At sa gawain ng Panginoon, lagi nawa tayong, amen, nariyan na maaasahan. Purihin ang Panginoon. Amen. Sumati ng bendisyon ng Panginoon.
God bless you all mga kapatid. Pagpalain nawa tayong lahat ng Panginoong Diyos. Glory to God. Purihin ang Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Blessed be your name.